Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competency sa Filipino 9, na may layuning nabibigyang kahulugan ng mahihirap na salita batay sa konteksto ng pangungusap. Isang maganda at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Para sa ating panimula, humingi muna tayo ng gabay sa Poong May Likha. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalo't higit sa aming mga pamilya. Panginoon aming Diyos, kami po'y sumasamo sa iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan. Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ng isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Bago tayo tuluyang magsimula sa ating talakayan, tayo munang magkasiyahan. Sa puntong ito ay minihanda akong laro at ang larong ito ay tatawagin kong Everybody Sing. Para sa ating panuto, tukuyin ang nakatagong salita sapat lang sa pamamagitan ng pag-awit upang mabuo ang pangungusap. Nung isilan ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, ang nais mo'y maging malaya, di man sila payag walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong at ang payo nila'y sinuway mo. Nagdaan pang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nanulong sa masamang piso. At ang una mong nilapitan ang iyong lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? Mahusay! Talaga namang naisagawa ninyo ng mahusay ang una nating gawain. Mayroon pa akong inihandang gawain na tiyak akong inyong magugustuhan. Ang gawain ito ay tatawagin nating Pick Me. Para sa ating panuto, piliin ang angkop na larawan batay sa isinasaad ng pangungusap. Para sa unang bilang, laging maaasahan ng kahit na sino man. Ang katalinuhay bit-bit kahit saan. Para sa ikalawang bilang, ikaw ang sandalan at laging katuwang, hindi matitibag haligi ng tahanan. Para sa ikatlong bilang, ikaw ang liwanag sa madilim kong tanglaw, siyang pag-asa sa akin araw-araw. Para sa ikaapat na bilang, sa lahat ng oras ikaw ay nariyan, ilaw ng tahanan na aming kailangan. Magaling! Talaga namang ang bawat isa ay may tinatagong husay at galing. Ngunit hindi pa diyan natatapos ang ating gawain. May inihanda akong gawain na susukat sa inyong tapang sa pagsagot. Match Me. Para sa ating panuto, piliin ang letera ng pahayag na nagbibigay ng angkop na pagpapakahulugan sa salitang may salungguhit batay sa pagkakagamit sa pangungusap. Para sa unang bilang,
Maraming plastic sa mundo, kaya't di dapat agad-agad magtiwala. A. Sisidla na yari sa material na plastic. O B. Taong may mapagkunwaring ugali. Para sa ikalawang bilang, tila kamay na bakal na ang lumapat sa aking pisngi kaya't ako'y nasaktan ng lubusan. A. Bagay na yari sa metal. O B. Malupit. Para sa ikatlong bilang, kasing kupad ng pagong ang iyong pag-asenso. A. Isang uri ng hayop. B. Mabagal umusad. Para sa ikaapat na bilang, isang ahas na kaibigan si Nicole dahil inagaw nito ang aking nobyo. A. Isang uri ng reptilya na makamandag. B. Isang taong traidor. Para sa ikalimang bilang, tadtad ng barya ang binti ng dalaga. A. Markang naiwan sa balat matapos maghilom ang sugat. O B. Uri ng pera na yari sa tanso. Napakaraming salita ang maaaring may ibang kahulugan depende sa kung paano natin ito gagamitin sa isang pangungusap. Halimbawa na lamang ay ang pagbibigay ng magkaibang kahulugan gamit ang denotatibo at kononatibong kahulugan. Denotasyon. Literal na kahulugan ng salita. Mababasa sa diksyonaryo ang kahulugang denotasyon ng isang salita. Konotasyon. Iba sa literal na kahulugan ng isang salita. Maaring nakabatay ang kahulugan sa isang salita sa sitwasyon, salubin, at maging sa karanasan ng nagsasalita. Madalas ay ginagamit ang konotasyong pagpapakahulugan kung may nais ipahiwatig. Halimbawa, salita, nagpantay na ang paa. Konotasyon, pumanaw na. Denotasyon, pantay ang paa. Halimbawa ng konotasyon at denotasyon sa isang pangungusap. Salita, halimaw. Konotasyon, hindi maganda ang mukha o ugali. Denotasyon, isang malaking nilalang na nakatakutan. Naunawaan niyo ba ang mabuti ang ating talakayan? Mahusay! Palagi nating tandaan na mahalaga na maging malinaw tayo sa mga salitang ating bibigkasin dahil maaaring ang ating sinasabi ay may ibang kahulugan sa ating kausap. Kaya naman, dapat na maging malawak ang kaalaman sa paggamit ng salita upang magkaroon tayo ng mas pabisa at maayos na komunikasyon. May inihanda akong gawain upang malaman ko kung talagang naunawaan ninyo ang aming naging talakayan. Para sa ating panuto, tukuyin kung ang mga salita ay konotasyon o denotasyon at kung ano ang kahulugan nito. Para sa unang bilang, matamis na dila. Ikalawa, nagbabadya ng kamalasan. Ikatlo, kamatayan. Ikaapat, bagay na panindi. Ikalima, matayog. Mahusay! Inyo nang natapos ang gawaing ito at napatunayan ninyo na marami nga kayo natutunan sa ating talakayan. Sa oras na ito ay dadako na tayo sa pangkatang gawain. Kung ikaw ay nasa paaralan, maaaring bumuo ng pangkat kasama ang mga klase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag-anyaya ng ilang miyembro sa inyong pamilya upang maging epektibo at maisakatuparan ang gawaing ito. Para sa ating mechanics, hahatiin ang klase sa 4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay may nakatalagang gawain na dapat matapos sa loob lamang ng 2 minuto. Mayroong isang kahon at bubunot dito ang mga kinatawan ng bawat pangkat ng larawan na kanilang gagawin ng maiksing pagsadula. Ang larawan o salita na mabubunot ng bawat kinatawan ay may nakatalagang paggagamitan kung ito ay kononatibo o denonatibo. Kinakailangan na maipakita ng bawat pangkat sa gagawing pagsadula ang angkop na gamit ng mga larawan o salita na kanilang nabunot para sa mas maayos na pagpapakahulugan.
Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Mahusay! Ang kinggaling ay inyong narinig at pinakita. Kaya naman sa susunod na gawain, kayo muli ay susubukin. Ang gawain ito ay tatawagin nating i-share mo yan. Bilang isang mag-aaral, paano ka makikipag-usap sa iyong kapwa nang may pag-iingat sa iyong mga salitang bibitawan? Mahusay! Mayroon pa akong isang katanungang inihanda para sa inyo. Ang gawain ay tatawagin nating ayos ang may alam. Sumulat ng isang journal na sumasagot sa katanungang, sa iyong palagay, bakit mahalagang mapag-aralan ang denotasyon at konotasyon sa pang-araw-araw na buhay? Mahusay! Talaga namang kayo ay maraming natutuhan sa araw na ito. Upang malaman at mataya ang inyong mga natutuhan sa ating dinalakay, ay mangyaring sagutan sa isang malinis na papel ang aking mga inihandang katanungan. Ang gawaing ito ay tatawagin nating galing ay ating pang sukatin. Para sa ating panuto, basahin at unawain ang pahayag. Tukuyin kung denotasyon o konotasyon ang ibinigay na kahulugan ng salita sa bawat pangungusap. Isulat ang D kung ang salitang may salungguhit ay denotasyon at K naman kung konotasyon. Isang panibagong araw na naman makahimyo ang ating nalampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang Mac TV version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!